Literal po ba na ipinanganak ng Diyos si Jesus? Well, ang sagot ko po kapatid, hindi po Ang Diyos hindi siya katulad ng sinasabi ng ibang mga mangangaral na nanganganak na tulad ng babae na umiire o nagluluwal ng sanggol. Hindi po ganoon ang Diyos kapatid. Ang sabi po dito sa Biblia, sa 55:8 ng Isayas, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. So, basahin nga natin ito sa Ingles mga kababayan. Ang sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Alam nyo yung salitang ways dyan sa Isaiah 55:8, pag binasa nyo po yan sa wikang Hebreo, yan po ay may term na direct. Direct. Pag sinabing direct, ang sabi dito, direct, meaning a road, figuratively a course of life or mode of action. So that's a mode of action, often adverbially a long way because of, by, conversation, custom, journey, manner, through, toward. So, pag sinabing direct, it is a course of life or mode of action, custom, or manner. So, yung kilos o yung mode of action na pamamaraan ng Diyos, iba po yan sa nakagawian ng mga tao, kapatid. So, pag sinabi ng Diyos na ipinanganak kita, kasi may nakasulat na ganun, na sinabi niya kay Kristo, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin doon is katulad ng mga babae na nanganganak, hindi ganun. Kasi, yung ibang mga nangangaral, itinulat nila ang Diyos sa mga babaeng nanganganak. Kaya ang Diyos may matres. May matres. O kaya is meron siyang loins na dun yung balakang. Na para bang si Kristo is galing sa balakang ng Diyos para siyang sperm cell na lumabas sa balakang ng Diyos. Hindi po ganun. Yung iba, inihalin tulad naman ang Diyos sa seahorse kasi yung seahorse daw, yung mga seahorse daw ang nanganganak is mga lalaki. Kaya nakita nyo? So, which is, ayan po is inihahalin tulad kasi nila ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng material na tao. O yun nga, ng seahorse or kung ano pa mang mga hayop. Well, ang sagot ko naman ganito kapatid, yung panganganak ng Diyos, sinabi ng Diyos, ipinanganak kita, sabi niya kay Kristo, yung panganganak ng Diyos kay Kristo, hindi po yan katulad ng pagkapanganak sa atin ng nanay natin bilang mga tao. At kung tatanungin nyo naman ako, kung papaanong ipinanganak ng Ama si Kristo, to be honest kapatid, hindi ko po yan masasagot. Hindi ko po yan masasagot. Kasi para sa akin, yung tanong na yan is parang tanong na papaanong nagkaroon ng Diyos? Ang mga ateista nagtatanong, paano nagkaroon ng Diyos? Saan galing ang Diyos? Ako hindi ko masagot yan Alam niyo kung bakit? Yan kasi yung mga halimbawa ng mga tanong na inilingid ng Diyos sa tao. May mga bagay na inilihim sa tao, hindi pinaalam ng Diyos sa tao. Hindi para sa tao yung malaman kung saan galing ang Diyos. So kung hindi ipinaalam ng Diyos, mabuti pang wag mo nang pangahasan na sagutin. So, hindi ko napapangahasan na sagutin yan. In the first place, hindi naman required sa kaligtasan na malaman mo kung saan galing ang Diyos o papaanong ipinanganak si Kristo. Hindi na hindi na yan requirement sa kaligtasan. Hindi ka naman maliligta o hindi ka naman naiimpyerno kung di mo malaman yung sagot dyan At hindi rin naman sinabi ng Biblia na bula ang mangangaral yung mga mangangaral na hindi nakakasagot niyan. So, ganun din si Kristo, hindi dapat nating arukin kung papaanong ipinanganak ng Diyos si Kristo kasi lihim yan Kasi kapag pinagpilitan natin na si Kristo ay ipinanganak in a manner na parang panganganak sa tao, lalabas, there was a time na si Kristo hindi nag-i-exist. Tama? Pag sinabi mong si Kristo ay galing sa balakang ng Diyos o sa loins ng Diyos, na siya para siya inilabas doon, iniris siya doon, lalabas si Kristo, there was a time na hindi siya nag-i-exist nung hindi pa siya iniire. Tama? Or kung ano mang term yung ginagamit ninyo
kung iniiri ba or ano. So, pag pinilit mo yan na sagutin, lalabas, may punto ng panahon na si Kristo hindi pa nag-uumpisa. O lalabas na si Kristo is may umpisa. May panahon na wala siya at nag-umpisa siya nung inilabas na siya. Which is labag yan sa kasulatan. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia dito sa Mikas, Kapitulo 5, ang talatay 2. Ngunit ikaw, o Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Ano sabi? Ang pinagbuhatan niya ni Kristo, ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. O sa ibang salin, mula ng walang pasimula. Therefore, wala siyang pasimula. Wala yung punto na nag-umpisa siya nung inirin na siya. Hindi. That's wrong. So, si Kristo, ayon dyan sa talatang yan, is walang umpisa. So, pag sinabi mong ipinanganak siya ng ama, literal, lalabas may umpisa siya. Tama? Yun ang magiging logic nun, kapatid. Pangalawa, yung salitang ipinanganak kita, hindi yun nangangahulugan ng literal na panganganak. Huwag nating iliteral. Yung pag sinabing ipinanganak kita is, inire o inilabas o siya'y para bang binhi siya o sperm siya sa loob ng balakang ng tatay niya na inilabas hanggang sa lumaki maging Diyos. Hindi ganun. That's wrong. That's very wrong. Yung salitang ipinanganak kita, hindi yun ginagamit sa hindi po yun nangangahulugan o hindi yun tumutukoy sa panahon bago likhain ang mundo. Kasi sabi ng iba, ipinanganak kita, yan ay sinabi ng Diyos nung ipinanganak ng Diyos si Kristo nung unang panahon. Hindi po yun ang ibig sabihin nun, kapatid. Ito, pakinggan ninyo ha. Ito, ginamit ni Pablo yung salitang ipinanganak kita o naging anak kita ay begotten di. Dito sa Gawa, Kapitulo 13, ang talatay 32, pakinggan ninyo. Sabi ni Pablo dito, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Diba? Sabi diyan, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Kinuha ni Pablo, kinote ni Pablo yung nasa Psalms chapter 2. Ang nakalagay doon, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. At ginamit ni Pablo yon kailan? Nung time na binuhay na si Kristo. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga magulang nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. So yung salitang ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita, hindi yun nangangahulugan ng paglabas ni Kristo mula sa sinapupunan ng Diyos noong unang panahon. Ginagamit ni Pablo yung pangusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita nung time na i-resurrect na si Kristo. Nakita nyo? Ano pa? Sa anong paraan pa ginamit ni Pablo yung pangungusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita? Pakinggan ninyo, Hebreos 5:5, gayon din naman si Kristo, o gayon din si Kristo man, ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi ayon sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. O yan, mga kababayan. Kailan ginamit ni Pablo yung pangungusap na ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita? Nung si Kristo ay itinanghal bilang dakilang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Nakita nyo? Ulitin nga natin yung basa sa Hebreos 5:5, gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi,
ikaw ay aking anak, ikaw ay naging anak ngayon. Yung hula na yon, ikaw ay aking anak, ikaw ay naging aking anak ngayon, yun ay natupad nung si Kristo ay maging dakilang saserdote ayon diyan sa talata. Yung salita dun sa Book of Hebrews na sinasabi doon, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita, hindi yung tumutukoy sa panahon kung kailan allegedly iniluwal daw si Kristo. Hindi. Tumutukoy yan, una, sa pagkabuhay ni Kristo sa mga patay. Pangalawa, tumutukoy din yan sa panahon na itinanghal siya bilang saserdote. At mayroon pang isa, pakinggan ninyo, awit 2:6, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So kailan daw siya ipinanganak ng Diyos? Nung inilagay na siya bilang hari. Nung ininstall na siya as bilang hari, ano sabi ng Diyos? Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Sinabi ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nakita nyo? So, ginagamit din yung pangungusap na yon on the time na ininstall siya bilang hari. So, huwag nating isipin na yung salitang yon na ipinanganak kita is tumutukoy yun allegedly nung niluwal si Kristo ng Ama nung una. Hindi po. Hindi na para sa atin malaman kung paano nag-umpisa si Kristo. Kasi si Kristo, Diyos nga eh. Parang kini-question mo na paano nag-umpisa ang Diyos. So, yan po ang sagot ko, kapatid.